Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung cross-watchers ni Scorpio at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe na ating pong makukuha para kay Scorpio. This could be the one. Okay, so sabi dito, you've already met the romantic partner you seek. So nakilala mo na yung talagang partner na gusto mong makasama. Okay, so plain and simple. Nakilala mo na siya. It could be, ito na yung ngayon ka-relationship mo o somebody from the past or ito yung napangasawa mo nga ngayon. But definitely, nakilala mo na siya. So, tignan natin ngayon kung ano yung minsan makukuha natin sa tarot. We have the 5 of Swords. Okay. Ito yung pakiramdam ba na parang nanalo ka pero hindi yung all throughout ba? Hindi yung tipong all the way na nanalo ka, kung ba. May konti kang victory, no? Pagkapanalo, pero hindi yun yung buong victory na sinasabi natin na matagumpay. Kasi kung gaba parang nakuha mo lang yung mga weapons nila o sandata nila, kaya mo nasabi na nanalo ka. No? Parang meron kang nakuha sa kanila na in a way na masasabi mo, hindi ako nanalo eh. The 10 of Swords. Bakit ikaw yung nanalo? Kasi nagkaroon ng pagtatapos, no? There was an ending. Masakit na pagtatapos kasi maraming nasabi, no? Maraming napag-usapan, maraming masasakit na salita ang nabitiwan sa isa't isa. At parang sukdulan na yung nararamdaman mo na sakit na naidulot itong relationship na to. I guess the reason kung ba't nasabi natin na pakiramdam mo na ikaw yung nagtagumpay kasi Swords, di ba, is all about communication, pagsasabi, pagsasalita, paglalahad ng katotohanan. Kung gaba inunahan mo tong tao na to na magsabi na ikaw ganito, ganyan, to a point na nagkaroon na kayo ng malaking diskusyunan, pag-aaway, labasan na talaga ng siguro ng sama ng loob sa isa't isa. And another ending, this is the 10 of Wands, no? Kaya naging mabigat na sa kalooban itong nangyari. Kaya parang it's about time na tapusin na natin to kasi sobra ng hirap ang nararamdaman ko. Kaya with the 6 of Swords, gusto ko naman ng katahimikan. No? Yung makaramdaman lang ako ng peace of mind pagdating sa pag-ibig, sa relationship with the King of Cups. Gusto ko rin lumigaya with the Sun, no? Alam ko I deserve to be happy.
And with the Three of Pentacles is magkaroon ng isang relationship na magiging harmonious, no? Yung nagkakaintindihan kami, na compatible kami, nagkakasundo kami, hindi kami nagkakagulo. And with the Knight of Swords is na merong aksyon, no, na nagaganap. Hindi lang puro alam mo yung puro emotion lang o puro isipin, may gawa, may nangyayari, may outcome. And death is makakaramdam ka ng yung pagtatapos na to ay nagdulot ng pagbabago, no? Pagbabago sa takbo ng relationship. Yung ibig sabihin, gusto mong lumigaya, kaya yung hinagahanap mo is yung taong makakasundo mo, na merong talagang aksyon at merong kang makikitang pagbabago. With the Eight of Swords, medyo ang tingin mo is restricted kayo, no? Parang may nakaharang na hindi mo mawari kung ano yun. And the Eight of Wands is tingin mo hindi kasi kayo nakakapag-usap ng mabuti. At with the Nine of Swords is kaya ikaw ay alam mo madalas na nagwo-worry, nag-iisip sa iyong pagtulog. With the Ace of Pentacles, kung paano magkakaroon ng panibagong pag-uumpisa muli dito sa relationship na to. Kasi sa ngayon, naguguluhan ka eh. You're confused. So confused, no? Magulo ang iyong isipan. Magulo siya kasi hindi mo alam kung anong bagay na alam mo yung dadaling nitong pagbabago. Kasi andito yung death card, no? Your card, Scorpio. You're asking for a transformation, yung malaking pagbabago. But you cannot see it, no? Hindi mo makita eh. You cannot see that change coming. Why? Because walang communication eh. You need to communicate. You need to be able to talk to each other para makita mo na meron talagang pagbabago na dadating. At hindi yung nakikita mo na nag-aalala ka lang, no? That you're worried na baka wala. Right? Yung sinasabi mong new beginning, no? Something very solid. Medyo nakukonfuse ka, naguguluhan ka pa. Kasi when it comes to love, you want change and you want a new beginning. Something very solid. And that is, in a way, nakukonfuse ka pa, naguguluhan ka eh. No? Maybe because hindi mo pa nakikita yung outcome. Kaya pinag-iisipan mo mabuti kung ano to. But you know you deserve to be happy kasi sobrang tindi nung naramdaman mo noon. Diba? Sakit. Sobrang sakit, Scorpio. Masakit ang mga nasabi, mabigat sa kalooban yung pangyayari na ito. Kaya naghanap ka ng katahimikan pagdating sa pag-ibig, sa relationship. You want peace of mind when it comes to love. I guess yung naranasan mo dito, you've already met the romantic partner you seek. Yung hinahanap mo talaga. Tingin ko nakilala mo na siya. Yung nga lang, maybe things didn't work out that well kasi nga sa experience mo dito. Hindi mo nakita na may posible pang maayos ito. No? Posible pa na pwedeng magkaroon ng panibagong pag-uumpisa. No? A new beginning. You just need to believe, no? Kasi sa ngayon, parang you don't believe at all, no? So, you don't believe at all. So, tignan natin. Ano pa yung message for Scorpio?
rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. Okay, so if you think this person, this could be the one, no? Sinasabi niya ito na. But somehow, things didn't work out first time around. I guess you just have to really believe na magkakaroon ng pagbabago. Because andito yung card mo, Scorpio, the death card. And it requires transformation, no? Pag-iibang anyo, pagbabago, pagtatapos ng lumang anyo at pagkakaroon ng panibagong itsura. Ganun ang ibig niyan sabihin sa death card. Okay? So, kailangan lang talaga ng pag-uusap, communication, para hindi ka isip kung talagang merong new beginning na mangyayari, para hindi ka naguguluhan, no? Sa ngayon kasi magulong isipan mo eh. Maaayos ba nila to, ni Scorpio at yung person niya? Magkakaayos ba sila? Muli? Ang sabi dito, hindi. May hirapan kayong mag-ayos. May iba bang tao na dadating sa buhay ni Scorpio? May iba pa? Yes. Mas ano to, matapang itong tao na to, very courageous, malakas yung appeal, a Leo ang dadating sa buhay mo. Ito na ba yung the one, yung Leo na to na dadating? Ito na ba yung the one? Yes. It's Ace of Cups. This is the new love. The new beginning mo is the Leo. Is a Leo. Scorpio. Kailan siya dadating? Si Leo person. Scorpio. Kailan siya dadating? Around May next year. Okay, so yung zodiac sign nakikita natin dito. Sabi ko nga, 'di ba? Leo. We have Leo. We have Scorpio, another Scorpio like you. And we have Cancer, Pisces, another Scorpio. And we have Gemini, Libra, or Aquarius. Okay, so yun yung mga zodiac sign na nakikita natin na possible na ma-encounter mo, Scorpio. So, kung kanino mang enerhiya itong nakuha natin ngayon, nakatulong sana ito sa iyo ng malaki, Scorpio. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.